So ang gagawin natin, dito muna namin titimplahin yung dalawa, tank mix. Tapos after mixing yung dalawa, i-agitate, tapos ilalagay namin doon yung remaining tubig na kinakailangan mapuno yon, saka namin ipupuno. Para totally mix silang dalawa. So ganyan yung sinasabi namin sa program, tank mix. Para isang labor na lang. Oops. Sayang. Ganda ng buga na sprayer. Ang binigay namin yung special na nozzle. Ganda. Fine. Para mas even yun. Fine na fine yung mist niya. Kung kalkalin natin ito, wala kang makitang larva, no? Kasi sir, dry, no? Dry. So, ang isang indication na wala kang larva, presence of larva, dry, parang namumuti siya. So, ibig sabihin, just plainly looking at the ipot, you can predict na wala siyang larva. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Meron na naman tayong tour, Yes, ma'am. sir. Opo. Babalik tayo ng Vietnam. Vietnam Sir ulit. Bobby. Okay. Opo. Pero this time, pupunta po tayong Mekong Delta ng Vietnam. Ayan. So, ang topic po natin ay Vietnam Rice and Fruit Orchard Tour. Sa June 4 to 8. Ayan. Ang tawag po nila dito sa Mekong Delta ay the Rice Bowl of Vietnam. Sisilipin po natin yung mismong farm ng mga Vietnamese. At the same time, sisilip din po tayo dun sa mga milling kakagulat kasi nga talagang parang from yung bigas po nila dumadating doon sa mga rice mills ng nakabarge using the Mekong Delta. Tapos hinihigop na lang po siya ng machine. Dire-diretso na po yun. In 8 to 12 hours, lalabas po yung bigas. Bigas na. Guava, ayan, dragon fruit, durian, langka. Jackfruit. Open na yung registration. Open na po yung registration. Open na po. Just send us a message sa Inspired Learning Tours Facebook page. Yun po yung pinakamabilis. May pa-fruit buffet ka ba, Ay, ma'am? syempre po. Sa Vietnam lang Laging po. looking forward yan sa fruit buffet. Dalawa pala yung aabangan mo. Oo, durian at bayabas. kasama po ako sa tour na to. Magkita-kita po tayo. Oo, kasama po ulit si Sir Buddy and his team. Kasama po ang agribusiness, how it works sa tour na to. Mag-register na po kayo, sigurado hindi po kayo magsisisi. Salamat po. Tapos yung sinasabi ni Sir Brian na automated ang feederer. Ito. May control, sir, doon. Water So, yung dito sa baba. Ito yung feeder. Yes. Diyan yung feeds, tatakbo papunta doon. Then mapupunta sa bawat feeder. Yung yellow, yun yung feeder. Ito naman yung waterer. So manggagaling lang din sa isang location, tapos tatakbo. Ito yung mga drinker nila, yung orange na maliliit. sir, na ibababa yan tsaka natataas. Depende sa age nila. Kasi pag sisiwi na baba nila. Pagka kagaya niyan, pag lumalakas yung medyo uuntugin nila yan, isa yung sinag-focus kung bakit nagkakameron ng basa sa malalim na kanila. Kasi pag maliko kasi ng ganyan, yung babanggain nila yan. Sir, ito yung sinasabi ko sa iyo na dahil ito ay waterer, itong line na ito is critical area in terms of langaw occurrence. Dahil ito'y laging basa. So, ang focus of attention nyo with regards to spraying, dapat nga 2 beses mong sprayan yan. Pag gano'n, pwedeng medyo mabagal dito. Including yung feederer. Okay. Kasi doon din yung prone, doon yung sensitive area with regards to development ng larva. Sabi mo kahapon yung langaw dito paikot-ikot lang. Bakit mo nasabi paikot-ikot lang, Sir Brian? Sa area natin dito, meron tayong mga neighboring poultries din. So,
Meron tayong conventional type dyan, and meron tayo dito ng mga Tunnel vent. Kami yung smallest na grower or basta building dito sa area. So yung isa dyan is 80,000 head capacity. Yung itlugan or kung tawagin natin is layer is somewhere 32. So before kami mag-load, 32,000? Dami yan. for buildings yata, kung doon nagkakamali. Pero hindi ko pa siya nakikita visually. Pero on Google Map, kita mo din yung bubong nila. So, kaya ko nasabi, yung last time namin, may load yung isa, then tsaka kami, so nagro-rotate. So, pagkatapos niya mag-harvest, pupunta na sa amin. So, pag kami naman, hindi pa nag-load, meron na kaming bisita. So, ngayon, tapos, matapos naman kami, pupunta naman doon sa isa. Ba't kaya gayaan, Sir Brian? Tingin mo? Last time na usap nila is gusto na lang to prove yung isang building na hindi ako maglalangaw this time. So, ngayon naman, napag-usapan, sige, magsabay-sabay na kayo. And siguro, given na rin sa kanila or naiintindihan na nila ngayon na every harvest, nabulabog ang ipot. May langaw talaga. Patayin mo man yan at nabulabog mo, meron at meron. So, pinaghalos. Halos dikit-dikit na kami ng interval ng harvest time namin. So, para isa na lang, synchronize na. Isa na para lang. hindi lipat-lipat. Oo, lipat. Kasi harvest ako, pupunta doon. Pag harvest niya, babalik dito. Pagkatapos niya, punta naman sa amin. Actually, Sir Buddy, yun yung isang problem sa langaw management. Since ang langaw is heavily flyers, it can travel up to 1 kilometer. Layo, no? Pahinga, travel, pahinga. So pwede siyang makalayo na makalayo. Okay. So, ibig sabihin, kasi for example, dito ilang kayong livestock grower. But anyway, anything na may manok or hayop, may langaw. Okay. So, ibig sabihin, sir, may possibility yung iba hindi naglalangaw control. Which is, expenses, sir, ang langaw control So, ibig sabihin, kaya, sir, pa ganun-ganun lang ang langaw. Ngayon, actually, ang ginawa ng LGU dyan, kaya nga, sir, meron silang parang programa na pag ikaw ay maglo-load, for example, meron kang langaw program. Just to make sure meron kang pang langaw control. Tapos every now and then, sir, hindi yan schedule na magbibisita ang city vet. May surprises. Surprise visit. Just para malaman lang talaga nila kung ginagawa mo yung program mo or hindi mo lang sinabing i-present lang na meron po kaming program. Ngayon, may mga may mga standard. Kumbaga, halimbawa, pagpasok ko, dapat walang sasalubong na langaw. That's one factor na maaaring bigyan ka ng sulat. Isa sa basis nila ngayon, last time, pag may ibon, ang tawag doon yung layang-layang, yung mabilis na lumipad, yung parang namala sa simbahan. Once may nakatambay ka niyan dyan, maraming langaw. Meron yan. Kasi kinakain niya, sir, yung adult fly. Adult fly. Ibon. Isa yun. So, isa yun sa sign. Okay. Isa yun. So, doon pa lang, indicator niya. Indicator nila. Indicator. Oy, may ibon. Ayan, ang mahirap naman, sir, of course, meron tayong ganyan nagko-control sa LGU. Wala naman silang, let's say, protocol. Paano i-manage, parang gano'n. Basta requirement nila, pero from them, wala silang recommendation. Walang recommendation. Paano siya ayusin? Yes. Even yung integrator, wala din po. So, ang poultry owner or ang mga grower, for example, kanya-kanya yan. So, yun yung dapat, actually, yung isang objective nung aming association, last time nag-meeting ka, i-reach out sir yung mga ganong predicament kasi nga medyo na-stress din sila. Sa langaw. Hindi lang yung manok, hindi pati yung owner. I-stress. Pati yung nagbabantay sa farm. Hindi, yun yung maganda kasi isa yan sa pag sa mga hauler or yung mga nag-pick up na nito. Siyempre, yung balahibo, additional weight. So, the more na kalbo is tunay na meat yung kinukuha. So, yan. So, average na lang natin 0.9 sila ngayon. Almost 1 kilo. So, tonight or pag
kung titimbangin ko ulit siya, pero ang timbang namin na process is 7, 14, 21, 28. So since naka 21 days tayo, kapon 22 days tayo ngayon, lumalaro na yan 9 to 1 kilo 1 average. kilo na. May target weight ba kayo dyan para very for good kayo harvest, na integrator? Oo. Ilan? Meron silang suggested nila upon sa feeds conversion and meron silang target niyan. So far ngayon, medyo lagpas pa ako ng konti dun sa kanilang average. Oh, I see. Target ibig weight sabihin, per day and per feeds na na-consume nila. So, may meron bonus yan. ba yan pag to? Mas masarap pa Baba na po tayo. Tara. Okay yan. Ito na po yung mga produkto ni Sir Adrian. Pero ilan lang to? Dahil ito yung mga talagang ginagamit dito sa farm. Specific dito sa farm na ito po. Okay. Sir, isa-isahin natin, sir. So, pakilala ko lang po yung product na ginagamit ni Sir Brian dito. Ito po ay Resist. Resist. Ito po ay organophosphate class. It is intended to control adult flies. Adult fly. Adult flies. So Okay. ito nire-recommend namin pang outdoor spray lang. Resist. It comes in bottle of liter, 10 liters per box. This one. 10 liters per box. Ito Yes, yung box, Ganito, 10 ang white. laman. Opo. Puro white box siya. Ayan. So ito po ay naka-plastic shrink, may measuring cup for safety po ng handler. Okay. And then, And then meron po kaming Larbatrol. so yan yung larvicide, larva, parang larva control. Okay. Larva troll. Para hindi na dumami. Yeah. Yung langaw. Yung langaw, yung Larva mature. pa lang, papatayin na natin. So, larvicide siya, larva troll, spray po ito directly sa ipot. Sa ipot. Opo. Okay. Pwede po siyang indoor application tsaka outdoor. Okay. Ayun, dosage, sir, Ang dosage is 15 ml per liter of water. of water. Ito yung dosage nito. Ang dosage Si nito is Resist. 10 to 15 ml per liter of water. Ayan. And ito naman, si Ace. Si Ace Plus. Plus ay adulticide. Meron po siyang tatlong ingredient, active ingredient na nasa loob. Ito is intended for adult flies. Pwede rin pong i-apply loob at saka outdoor spray. Okay. Ano, sir, ang pinagkaiba ni Ace Plus at saka ni Resist? Ang Ace Plus kasi is tatlong active ingredient. Ito is synthetic pyrethroid class. Ito is ang active ingredient nito is DDBP combined with cypermethrin with synthetic pyrethroid. So Okay. magkaiba sila ng insecticide class. So pwedeng pang-alternate, pang-rotate Yan, to address yung pang-rotate to. resistance. Okay. Okay. Sir, ito naman. Ito is Flystar Advance. Ito ay granulated form. Ang tawag is fly bait. Fly bait. Ito ay parang ganito, ma'am. Okay. Ganito na nga, ito na yun. Parang asukal siya. Okay. Granulated form. So ito, ibubudbud mo lang kung saan may langaw. Pakita lang natin, sir. Ibubudbud mo kung saan may langaw. May langaw. And then, Tapos ang langaw, ma-attract dyan dahil ito ay merong sugar, misexperemon. Tapos gustong-gusto niya kasi misexperemon. ito yung akala niya magre-reproduce sila. Yes. Tapos sila, dito mo ito, ma'am. Bilis nila, nalapit Na-attract siya. agad. Agad, Tapos naamoy niya. naamoy. And then, saan naman linalagay ito, sir? Doon lang sa mga area na merong occurrence ng adult flies. Pwedeng spot lang. So, Spot. dalawang paraan kung paano mo to apply. One is yung scatter bait, yung gagawin mo lang. Number 2 is pwedeng spot on spray. Uunawin mo ng 1:1. Halimbawa, 50 grams nito, 50 ml tubig, tapos ilagay mo sa sprayer na handheld, yung ganun lang. Spot lang din. Spot O lang. kaya broadcast. Ayan. Tapos meron kaming bagong, ang tawag namin dito is fly bait station. Okay. Yung granule ilalagay mo dito, Dito. sa loob. Ganyan. Gaano kadami, sir? Actually, hanggang dito sa 80 grams eh. Just for the sake Supposedly. lang demo. Yan. Hindi, kulang na. Kulang. Pero meron pa ako dito eh. Medyo, Okay. baka mahirapan si Sir Buddy. Sige, sir. Ipunan Yan. natin. So, ang tawag dito is fly bait station. Very specific sa fly bait namin. Ngayon, ito, kung mapapansin mo, merong corrugation.
Dadapong langaw dyan, sir. Actually, yung langaw kasi parang merong dila, proboscis tawag. Babasain niya yan, mamamatay siya. Pagka nabasa niya ito, i-ingest niya yan, eventually babagsak ka, patay. Tapos ito, iniyahang kung saan may langaw din. Halimbawa, sa building, pwedeng strategic sa paligid. Tapos meron itong height ng installation. Kasi ang in-flight ng langaw, yung paglipad niya, 3 to 5 feet lang o kaya eye level. So ibig sabihin dapat least eye level o kaya before eye level. Yes, parang gano'n. Kasi pagka masyadong mataas, hindi niya kaya abutin. Ayun. Bakit dilaw, sir? Ang langaw na-attract sa dilaw. Sa contrast color. Yan. So kaya dilaw siya. Yes. At pangalawa, yung fly station kasi for safety rin kasi yung granule nandun sa loob. Kahit sa kulungan ng aso, pwede mo siyang ihang. Tapos ganoon din ang principle. Didilaan na ng langaw yun, eventually mamamatay. So kami lang, sa formulation ng granule, ito yung fit. Actually kami lang meron ito, sir. Okay. Doon po sa mga interesadong sa products, may website ba tayo o ano? Meron. Arthur, Pwede kami i-message sa Facebook, sa page namin, which is Bioentomological Services and Trading International. Meron ding website that is www.bestinternational.com. So, andun din po yung mga ano namin. Products, remaining products. Other products. Marami pang produkto dito. Marami pa. Ito lang ang nadala natin kasi ito ang ginagamit dito sa farm. Yes. Okay. So, ito ay proof na nag-i-spray din talaga sila. Sir Brian. Sir Brian dito sa... Hindi yan for display, for Ubus na eh. Ubus na eh. So, re-order na po nila to eh. So, ginagamit talaga. Okay. Puntahan natin ulit doon sa ilalim ng poultry at mag-actual application po tayo. So, dito sa farm nila, gumagamit sila ng tawag namin dito is backpack sprayer. Ang capacity nito ay 16 liters pero pag gusto mong i-pull, 20 liters. So, titimpla tayo ngayon ng larvicide, tank mix with adulticide, yung larvatrol, larvicide, yung Ace Plus adulticide. So, ang dilution rate is 15 ml per liter. So, na-compute namin sa isang backpack spray, which is 16 liters, 250 ml ng larvatrol, para sila, 250 ml din. So, ang gagawin natin, dito muna namin titimplahin yung dalawa, tank mix. Tapos, after mixing yung dalawa, i-agitate, tapos ilalagay namin doon yung remaining tubig na kinakailangan mapuno yon, saka namin ipupuno. Para totally mix silang dalawa. So, ganyan yung sinasabi namin sa program, tank mix. Para isang labor na lang. Pag buga mo, may adulticide at the same time, meron siyang larvicide. Tingnan mo, walang amoy, ano, sir? Halos walang amoy. So, yung larvatrol, kung titignan mo, meritic siya. Ang active ingredient dito ay actually galing sa soil, synthesized. So, in terms of safety, ano siya, safe. Kaya pwede mo itong spray together with the manok. Parang milk tea. Parang milk tea na. With caramel. Sir, lagay mo na. Okay. Malilipat na. So, ilalagay na niya doon. Oops. Sayang. May kalahati. So ngayon, sir, dadagdagan ng tubig na lang. Para mapuno siya. Ayan. So ngayon, dinadagdagan ng tubig. Para mapuno. Para mapuno yung 16 liters. So kung mapansin nyo, ano siya? Highly soluble talaga sa tubig. Walang natitira. Okay. So mag-spray tayo? Spray tayo. Ganda ng buga na sprayer. Ang binili namin yung special na nozzle. Ganda. Fine, Para mas even yung... fine na fine yung mist niya.
So, ganun ang blanket spray. Pero usually, isang spray man lang talaga. Ito according sa sukat natin, di ba 3 division na nangyayari. So, itong application nito is Supposedly hanggang 250 dulo. ml. Oo, hanggang dulo. Hanggang dulo yan. 16 Baka maipunta ako sa ulo. So, which is isang backpack, isa. So, another So, isa. 3 backpack. Yes po. Pero isang tao lang ang gagawa. Oo. Sir Adrian, this time nakita na natin yung spray, tamang pag-spray, tamang pag-mix. Titingnan naman natin, sir, yung ipot. Anong nangyayari dyan? So itong ipot na ito, actually na-spray na ito previously. Okay. So tingnan natin kung ano na estado ng ipot. Okay. Tingnan natin ito. Mm-mm. Kung kalkalin natin ito, wala kang makitang larva, no? Kasi sir, dry, no? Dry. So ang isang indication na wala kang larva, presence of larva, dry, parang namumuti siya. Mhm. So ibig sabihin, just plainly looking at the ipot, Mhm. you can predict na wala siyang larva. Mhm. So kung mapansin natin, may mga portion na medyo may wet. Ganyan, no? Yan. So kita mo yan, no? Basa yung ipot niya. Mhm. So it means meron niyang presence ng larva. Lapit Yan, na natin, yan, sir. Kung ka ng ipakita natin sa camera. Yan. Pero yan, nakita mo nagmo-move na. Yan na lang, kuya. Yan. Yan. So kung mapansin natin, ayan na, may mga active larva dyan. So iba-ibang stages siya. May maliit, may malaki. Mhm. So ang tawag namin dyan ay mixture ng larval in states na. So ibig sabihin dahil siya ay may moisture o medyo wet, Mhm. so may presence ng larva. Okay. So sa aming program, pagka ganyan, kung mapansin natin may patsi-patsi spot application na. Spot application. Doon lang sa area na mayroong parang basa-basa. Oo. So yung una, blanket Blanket. spray. Then, naka-blanket spray kasi to kaya hindi malala. Wala. Halos opo. wala. Oo. Ngayon, kung may nakita ka na may portion na basa at siguradong may larvae doon, then yun yung spot treatment spray. lang. Sir Adrian, Yes, sir. so kung i-recap natin, dito sa farm, wala tayong nakitang langaw. Adult langaw, wala. Adult langaw kasi nga nagpo-control. So, nag-demo tayo, pinakita natin paano gamitin yung iba-ibang produkto ninyo, sir. And tinignan natin yung ipot, no? Talagang walang larvae kasi nga nakapag-blanket spray na. Opo. Ngayon, in the event na may mga wet, Opo. dahil posibleng may leakage yung drinker, ganyan. O kaya may lisan yung spray kasi minsan yung Nasobrahan sprayman yung medyo spray. nakakaligtaan. Oo. So, ang May tendency nun, Baka magkaroon din ng merong emergence ng larva. And, yun ang gagawin mo ngayon doon ay spot spray. Treatment na lang, spray. Treatment, para makontrol. So, dito sa farm na to, makikita natin, walang langaw, walang larvae. Pag sa ibang farm, Si Sir Brian, siya ang makakapagpatunay na siya ay isang living testimony. I would say. Kasi kanina, kung mapansin ni Sir Buddy, kumain kami dun eh. Oo, doon sa ilalim. Nakakain kami freely. So, ibig sabihin, control yung adult. Kasi may experience kami ni Arthur, talagang papasok pa lang kami. Pag tumawa kasi, pasok ang Yun ang adult. sasalubong sa'yo. Welcome! So dito, kami ay very happy at very appreciated yung ginawang treatment ni Sir dito sa kanilang farm. Control po yung langaw dito. Of course, meron pang mga ilang spray kang tinitingnan, Sir, bago mag-harvest? 2, 3? Meron pa. Ako, basta always naka-observe ako. As, daily, kasi makita mo nga, Observation. kailangan mo silang i-observe din. Kagaya nga sinabi kanina, so spot-wise. So, Kailangan. ano na lang naman random actually check. sir, ang interval ng spray mo, tuwing kailan? Okay, From ang aming pong program is every 7 days. 7 days. 7, 14, 21, 28. And then after harvest, wala nang manok, sir. Ang tawag namin clean up. O May spray, may nung spray pa rin. loob, labas, saka Buong, paligid, sir. Kasi wala facility. nang Kasi yan, pag hindi pa nahuhol tong ipot, nandyan pa, sir, yung Nandyan pa rin. iba eh.
Andyan So sige-sige yung ano niyan, development. Kaya kami may nire-recommend after harvest, see to it na may treatment ka dito sa ipot. Until such time, mahol yung ipot. Ano, paano nyo ba hinuhol yung ipot, sir? Meron kaming hauler din ng ipot. Binibenta? Yes. Once na tapos na yung harvest, so gagamitin natin muna series total. Shutdown ko itong building with then spray ko yung buong building, ground floor. Isa-stay ko siya ng 2 days, nandun lang. Tapos obserbahan ko to kung tuyo-tuyo ng lahat, then tatawag kami ng... may nangungontrata ka. Persa ako? Yes, po. Persa ko po siya. Sila na rin yung nagsasama po kami. Sir Adrian, nakita natin, sabi ko nga, nung unang nagkausap tayo, hindi na kita tinantanan kasi gusto ko talagang makita. Kasi relevant, maraming may problema nito. Huwag na nating hintayin, ipasara. Yes. Yung kanilang mga poultry. Dahil may solution na. Tama. Oo. Tama. So, sa pagkakataong ito po ay gusto kong magpasalamat kay Sir Buddy. Yes, sir. At binigyan talaga ng time dito sa langaw problem. Ang nabanggit ko nga kanina kay Sir Buddy, aside from diseases, langaw is yung isang problem nila. Which is, sometimes yung iba nagbaback out na nga dahil sa langaw. Hindi nila makontrol. Hindi makontrol kasi nga ang hirap i-deal kasi may uod, may adult, iba-iba yung behavior. So, kung kayo po ay may langaw problem, just feel free to contact us. Yes, sir. I'm willing to assist. Kung kailangan din ng product, of course, we can also assist. Sir, contact number mo, sir. Yung contact number ko po, pwede kong sabihin, Yes, Sir Buddy? Yes, sir. Ang number ko po ay 0910-413-8808. Ayan. Salamat po. So Arthur, any word from you? So kami po ay, kami ni Arthur ay willing po magbisita sa inyong farm kung kailangan. So yun lang po ang aming mai-promise sa Saka inyo. nagko-conduct din tayo ng small Seminars, trainings, ayan. Sir, yung syempre pag poultry na ganito, pang malakihan ano? So ibig sabihin mas may volume yung binibili nila kasi malalaki yung mga farms. In the event na kailangan niya lang ng isa-isa. Sa amin po, basta kinakailangan nyo kahit 1 litro, kahit Pwede half pa rin. liter, pwede naman. Okay. Wag lang That's mo good. yung mga 10 ml lang. Liter naman, by litro. Oo. Oo. Pero ang para mabanggit ko lang din yung additional input. Ito po kasing kila Sir Brian ay conventional. Parang hybrid pa. Hybrid pa kasi ano ito, automated ang kanilang Drinker and feeder, which is a conventional, very rare 'yon. Ngayon, ang pinakamahirap with regards supply control ay yung tunnel vent. No, kasi mas mahirap pala yun. Sir, kasi yon hindi ganito po, hindi yun naka-elevate. So wala kang way para ma-spray mo yung ilalim. Ang ano noon is mga 18 inches lang eh. 1 foot. So hindi ka makakapasok doon. So pag nag-spray ka ng langaw on a program basis, kasama mo ang manok, nag-i-spray ka. Hirap din mag-check. Which is hindi mo hindi pa pwede. Mahirap at ang ano doon, sir. Pero kaya naman. Kaya naman, kaya lang ang kiroon, anong pesticide ang gagamitin mo na may spray mo yung ipot na kasama mo yung manok. Chicken. Na hindi, walang mortality mangyayari sa manok. So kami po, you can in touch with us. We have the program to assist you. Sir Buddy, once again, salamat yes, po. Sir. At, so, talagang... sir, yung on a case-to-case basis nung problem nila, meron kayong solution? Meron kaming solution. Pagtulungan natin. Of course, ito ay, two-way. Kasi kailangan din ng input ng owner. Kasi iba-ibang situation eh. Yes. For example, ito, katulad dito, maraming damo. Kaya ang sinasabi ko lagi kay Sir Buddy, ang total langaw control is IPM. IPM. Integrated Pest Management. Walang standalone. Ganon. Holistic, sir. Holistic. Tama po, Sir Buddy. Okay, sir. Salamat po. Maraming salamat po. At may bago na naman kaming content. Thank you, Sir Buddy. Talaga di ako tinantanan, Sir Buddy eh. Sir Brian din. Sir Brian, salamat. Thank you so much. Sir Roland, salamat po.
Despite the fact na may restriction, pinapasok mo kami. We really appreciate your kindness. Balik ako kayo, sir, pag nagkaroon ako mortality. Kailan tayo pa-fried chicken? Thank you. Bye, Sophia. Okay. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.